Sa ibang balita naman na patuloy ang panawagan ng ilang opisyal ng pamahalaan at mga mambabatas na panagutin ng China matapos ang paglabas ng isang AI-generated video na nagpapakita ng umano'y mapanghamak at racist sa mga Pilipino. Iginiit nila ang paggalang sa dignidad at soberanya ng Pilipinas. Si Kate Renya sa report. State-sponsored propaganda, brainwashing tactics at fake propaganda. Ito ang matinding banat ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. matapos itanggi ng China na may kinalaman ito sa AI-generated video. Naglalarawan sa mga Pilipino sa paraang itinuturing na mapanghamak at racist. Sa ginanap na Ilocano Dialogue on the West Philippine Sea sa Ilocos Norte nitong Biyernes, sinabi ni Teodoro na mahirap paniwalaan ang naging pahayag ng Chinese Foreign Ministry. Anya, hindi basta-basta tatanggapin ng DND ang naturang pagtanggi. Ayon sa kalihim, patunay umano ang naturang video na naaapektuhan ang China ng patuloy na paglalantad ng Pilipinas sa tunay na sitwasyon sa WPS. Sa halipaan nila na sumagot sa usapin, propaganda at maling impormasyon umano ang ginagamit nito. Nanawagan din si Teodoro sa publiko na maging mapanuri at huwag basta maniwala sa mga impormasyong maaaring bahagi ng disinformation campaign. Samantala, naghain na ng formal diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs at iniutos ang agarang pagpapatanggal sa mapanghamak na video. Sunod-sunod din kinondena ng mga miyembro ng Kamara ang naturang AI-generated video. Sinabi ni Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima na isa itong malinaw na patunay ng pang-aalipusta at pananakot ng China laban sa Pilipinas. Iginit naman ni Pinoy Workers Party List Representative Carl Joseph Legaspi na hindi mababago ng racist propaganda ang katotohanan at ang mga karapatang kinikilala ng 2016 Arbitral Award. Hinimok din niya ang mga Pilipino na manatiling nagkakaisa sa pagtatanggol sa West Philippine Sea at sa kabuhayan ng mga mangingisda. Marinding kinondena ng House Young Guns ang anilay dehumanizing propaganda ng China. Nanawagan sila na agad itong alisin at iginiit na dapat manaig ang paggalang, katotohanan at international law sa ugnayan ng mga bansa. Samantala, nagpahayag naman ng pagkabahala si Akbayan Party List Representative Percy Sandania na ang isaan niyang makapangyarihang bansa ay gumagamit ng ganitong uri ng paninira na anya ay nagpapakita ng kawalan ng paggalang sa dignidad at soberanya ng Pilipinas. Habang saad naman ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula na wala nang dapat mag-isip na estratehikong kaalyado ng Pilipinas ang China. Anya, ipinapakita ng naturang video ang kawalan ng paggalang ng Beijing sa soberanya at dignidad ng mga Pilipino. Hinimok din ng mambabatas ang pamahalaan na maging mas matatak sa pagtatanggol sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, tiniyak ng DND na mananatiling matatag ang kagawaran sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa at patuloy na ilalantad ang anumang legal, mapanlinlang at mapanghimasok na aktibidad sa West Philippine Sea. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Ranya, Congress News. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.